credit po sa may-ari po ng video ito. Salamat po sa paggawa ng video ito. Thank you for this video, kapatid. Pagpalain ka ng Diyos. Hello po mga kapatid. Salamat sa Diyos sa video ito dahil nire-remind po tayo mga Kristiyano na kailangan maging babad po tayo sa panalangin, maging babad po tayo sa salita ng Panginoon. Alam niyo po, ang kaaway po kasi ay ayaw ng kaaway na nagpipray po tayo. Ayaw po ng kaaway na nagbabasa po tayo ng Biblia. Ayaw niya po yan. Ayaw niya na lumalapit tayo sa Diyos. Kaya si Satan po gagawa ng paraan yan para mapalayo tayo sa ating Panginoon. Tutuksuhin ka niya, bibigyan ka niya ng pain na masasarap, na alam naman natin yan po yung ginagamit ng kaaway para po masira yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kailangan nating maging maingat. Kailangan nating magbantay dahil yung kaaway po patuloy po tayong sisirain. Patuloy po tayong hihilahin para tumalikod sa ating Panginoon. Kaya kapatid, kailangan nating magpakatatag. Lagi tayong magbabad sa Bible, lagi tayong magbabad sa prayer, lagi nating kausapin ng Panginoon upang sa gayon hindi po tayo matalo ng kaaway. Lagi po natin gawin, kapatid, ang ating devotion, ang ating relationship sa ating Panginoon. Lagi nating i-develop yung relationship natin sa ating Panginoon. Kilalanin pa po natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng ating Panginoon at maging taimtim po tayo sa pananalangin sa ating Panginoon upang sa gayon mas maging malakas po tayo kapag ang kaaway po ay sinusubukan po tayong hilahin. Kapag ang kaaway po ay sinusubukan tayong tuksuhin, kailangan nating maging malakas mga kapatid. Doon po kapatid sa last part ng video, meron pong verse na nakalagay doon na gusto ko pong basahin sa inyo sa mga oras na ito. Kaya nga, iwasan mo ang mga masasamang hilig ng kabataan. Sa halip, ay pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal, at mapayapa kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Bilang isang kabataan o bilang isang mananampalataya, kailangan po nating iwasan yung mga masasamang hilig ng kabataan, mga masasamang hilig ng laman. Sa halip ay pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal, at mapayapa. Kailangan po talaga nating iwasan yung mga masasama. At sabi po doon sa aklat ng Roma chapter 8 verse 13, sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Malinaw po na sinasabi ng ating Panginoon na kung mamumuhay po tayo sa lust of the flesh, sa hilig ng ating laman, sa hilig ng ating katawan, mamamatay po tayo. Ngunit kung pinapatay po natin yun sa prayer, pinamatay po natin yun sa pagbabasa ng salita ng Diyos, mataimtim po tayong nananalangin at mataimtim po natin kinikilala yung ating Panginoon, mabubuhay po tayo. Matatalo po natin yung kaaway sa pamamagitan ng pagbababad sa salita ng Diyos at pagbababad sa pananalangin sa ating Panginoon. Kaya kapatid, don't stop praying. Don't stop reading the Bible, kapatid. Yan po yung magiging lakas natin sa time na inaatake tayo ng kaaway. Yan po yung magiging lakas natin sa time na kailangan natin ang ating Panginoon. Kaya kapatid, huwag kang susuko. Huwag kang bibitaw. Huwag kang lalayo sa Panginoon. Lapit lang sa Panginoon. Kapit lang sa Lord. Mag-pray ka lang palagi. Magbasa ka lang ng salita ng Diyos palagi. At pangungunahan ka ng Diyos. Magtatagumpay ka kapag kasama mo ang ating Panginoon. Sa Diyos po ang pinakamataas sa papuri. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.